Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako, iyakan po ang mga DDS dito. Sigurado mag-react po itong mga DDS at mag-iiyakan. Oh, sapagkat po, ang kanilang idol na si Rodrigo Duterte ay hindi po pwedeng manatili sa Australia. Tinanggihan po ng Australia etong si Rodrigo Duterte na mag-host during the ICC case. Nako. Hindi po kinonsider mga kababayan ng Australian government na sa kanila manatili itong dating Pangulo. Basahin natin itong report ng Philstar.com. Ayan The Australian government has ruled out. Pag sinabing ruled out, wala na. Hindi ito na kinoconsider. Hindi man lang napag-usapan. Talagang dehins pwede. Negative. Has ruled out. Kumbaga hindi na pinag-isipan. Kasi pag sinabing ruled out, wala yun. Hindi pwede. Basta hindi pwede. Has ruled out hosting former President Rodrigo Duterte for interim release after he petitioned the International Criminal Court to be temporarily freed in an unnamed third country. So hindi pa man gagrant itong petition for interim release mga kababayan, hindi na interesado ang Australia na i-host etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is understood that the Australian government is aware of Duterte's petition for interim release from the ICC detention center in The Hague, Netherlands. Australia has not agreed hindi po pumayag, wala pong usapan to host the former president, nor are they considering this. Walang pinag-usapan at hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na i-host itong former president. Kasi matatandaan ninyo, si Sara Duterte nagpunta ng Australia. Inasikaso niya ata ito. Pero ito mga kababayan, itong Australia ay wala pong ka-interest na i-host o doon magstay, payagang magstay itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Australia sees Duterte's application for provisional release as a matter for the ICC to consider under the Rome Statute, the founding treaty of the court which Australia also a party to. Now, although itong Australia ay miyembro ng ICC, ayaw nila. Negative. Wag dito sa amin. Madadamay pa kami sa... Parang gano'n siguro na madadamay pa kami. Kapag dito ka pa tumira sa amin at in-accept ka namin dito sa bansa namin, baka madamay pa kami. Baka magalit pa mga Pilipino sa amin. So, doon po kasi sa petition for interim release, sabi ng mga lawyer ni Duterte, meron daw mga bansang nag-express ng willingness na tanggapin si Duterte doon sa kanilang teritoryo. For the duration, gaano katagal? For the duration of his interim release and enforce conditions for his release. Yung pangalan naman ng bansa ay hindi naman isinulat po sa dokumento. So meron daw, ewan ko lang kung totoo, baka naman nagpapalakas ng loob etong mga kampo ni Duterte. At ewan ko lang sabi nila meron daw, pero ito namang Australia na pinuntahan ni Sara Duterte ay tumanggi. At ayaw daw nila. Ayaw namin kay Duterte. Baka madamay pa kami dyan sa... baka naman dito pa magkatokhang-tokhang sa Australia na nahimik kami rito. Kasama pa naman si Bato de la Rosa. Yung mga may pakananong tokhang. Siguro sabi nila, wag naman dito. Baka dito pa kayo magkalat ng lagim. Okay. So, one of the two countries that were named in the petition, Sara Duterte said in a media interview in Melbourne, had committed to helping or to receiving and accepting the former president. Siguro isa dito yung Australia. Pero wala mga kababayan Ito nga ang sabi ruled out. At they have no agreement whatsoever. Walang agreement.
At hindi po nila kino-consider. They are not considering this, ni hindi man lang napag-usapan. At wala silang balak na pag-usapan, mga kababayan. Siyempre, katakot eh. Baka doon magkaroon ng tukhang sa Australia. Nahimik yung lugar nila ron. Okay, so nag-decline po itong Australian government at hindi po tinanggap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na manatili sa kanilang bansa habang dinidinig ang kaso na crime against humanity ni Duterte dyan po sa ICC. At eto pa matindi, mga kababayan. Tinanggihan na si Duterte, itong si Vice President Sara Duterte naman ay dinedma. Hindi pinansin. Ni Australian Foreign Minister Penny Wong. Eto kasi 'di ba nagsasalita na naman si Sara Duterte, may rally na naman sa Australia. Ang ginawa niya puro paninira dito sa Pilipinas, puro paninira sa gobyerno ng Pilipinas. Sino ba naman ang matutuwa? Kunyari ikaw nag-request sa itong mga Duterte. Baka pwede naman sir. Baka pwede naman kami dyan. Dyan na lang muna kami habang dinidinig ang kaso ni aking tatay. Tapos eto si Sara Duterte, mag-rally-rally at sisiraan yung gobyerno ng Marcos, gobyerno ng Pilipinas. Magugulat ngayon yung Australia. Walang hiya naman ito. Ano, gagamitin mo pa yung lugar namin para siraan yung gobyerno mo? Hindi naman pwede yung gano'n. Kaya siguro, hindi na napag-isipan na talagang ayaw nila. Ayaw, negative, hindi pwede. At eto naman, si Sara Duterte, naku po, gusto pang makipag-meeting ka Australian Foreign Minister Penny Wong. Pero anong nangyari? Wala. Hindi po nagpakita, mga kababayan. Etong Australian Foreign Minister. Dinedma. Wala. Ito kasi mga kababayan, sinabihan niya daw si Australian Foreign Minister Penny Wong na siya'y bibisita on a very short notice. Sabi ni Sara Duterte, I informed her informally through a message. Babae po, yung foreign minister. Sinabihan ko siya informally through a message na nandun daw siya sa Australia. At nandun daw siya sa Australia para mag-rally. Ba't sinabi mo mag-rally? Hindi ka talaga sisiputin yan. Sinabi niya raw doon sa foreign minister na siya ay mag-rally at kung meron daw siyang panahon, if she is available for a very brief quick chat, just to say hello, baka pwede na tayo magkita. Wala naman pong pag-usapang opisyal. Parang chika-chika lang. Yan ang sabi ni Duterte. Ang nangyari, mga kababayan, ito pong si Australian Foreign Minister Penny Wong was unavailable to meet with the Vice President due to prior commitments. Hindi po nagkita. Hindi po pinansin itong panawagan at imbitasyon ni Sara Duterte. Ako nga kasi baka madamay din di ba? Baka imbitahan pa doon sa rally-rally. At ipagmalaki, kausap ko na si Minister Penny Wong. Ako nakipag-usap na. Kaya lang mga kababayan, nangyari nga po, hindi po siya pinansin, dinedma. At hindi po nakipagkita itong foreign minister ng Australia na si Penny Wong. Ang babae din yan Siguro sabi niya, Vice President ba to? Siguro hindi nakipagkita Sabi, Vice President ba to? Ito yung nakita ko ng inumura yung presidente nila. Tapos pinagbantaan pa yung yung First Lady, saka yung yung Speaker of the House ng Pilipinas. Ito yung napanood ko Tapos iniimbita ko, gusto makipagtsikahan sa akin. Ako, wag na. Delikado. Delikado. Ayoko magpakita dyan. So, ayan po, mga kababayan, yung nangyari. Bigo. Bigo po ang kampo ni Duterte na tawag dito, makumbinse ang Australian government na siya ay i-host o pwede siya magstay doon sa Australia Hindi po pumayag ang Australian government. Mahirap na. Tapos ito naman si Sara Duterte na nag-rally-rally doon sa Australia ay gusto pa lang makipagkita. Chika-chika kay Australian Foreign Minister Penny Wong pero hindi po siya
pinagbigyan. Mga kababayan, hindi po siya pinagbigyan. At walang nangyaring chika-chika. Mahirap na kasi gaya nga nung sinabi ko, yung presidente nga ng Pilipinas, First Lady, tapos yung Speaker of the House, matataas na opisyalis ng Pilipinas, minumura, pinagbabantaan pa, nagugurgurin niya. Naku po, kahit ako, hindi ako makikipagkita rito. Mahirap na, madamay pa ako dyan. Okay, so yun po ang at update natin mga kababayan. Kawawa po itong si Duterte. Hindi po pumayag ang Australian government, nag-decline para payagan itong si Duterte na manirahan dyan sa Australia habang dinidinig ang kanyang kaso dyan sa ICC. At ito naman si Sara Duterte, bigurin. At hindi po na-deadma po mga kababayan, hindi po sinipot at hindi nakipagkita. Etong Australia na foreign minister, siguro ay natakot. Natakot kasi kung makikita nyo yung mata ni Sara Duterte nung minumura niya yung presidente. Diba? Talagang grabe mga kababayan. So, iyak na naman po ang mga DDS. So, sorry na lang, bigo na naman kayo. At si Sara Duterte naman, wala. Hindi pinansin nung foreign minister ng Australia. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.